Kaugnay sa 20 pesos kada kilong bigas na unang ibibenta sa Visayas, kausapin natin ang National Spokesperson ng Grains Retailers Confederation of the Philippines na si Orly Manuntag. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga po at sa inyo po lahat ng mga tagapakinig po. Opo. Ano po nakikita niyo epekto ng nakatakdang pagpapatupad ng 20 pesos kada kilong bigas dyan po sa Visayas? Siyempre, ito po nailunsad dyan po. Narinig naman natin sa Visayas region. So, malaking tulong ito sa mga kababayan natin dyan sa Visayas area na magkaroon sila ng 20 pesos na bigas. Pangunahin siguro ito sa mga targeted beneficiary natin. Kasi kung ilalabas ito para sa lahat, baka maubos agad yung bigas na 20 pesos. Oho. So, nakikita po namin ito sa mga single parents, sa mga PWD, sa mga elders o seniors natin, at talaga doon sa mga siguro sa 4-5 members, siguro talagang targeted beneficiary ang maka-avail para dito. Para hindi naman po masamantala. Para lang po malinaw, hindi ito ibibenta sa merkado at talagang ibibigay at itatarget doon sa mga marginalized sector. Yun po yung isa sa nakikita po namin dito kasi po kung ibibenta po ito sa merkado, baka po maubos po agad. At may manamantala. Agad po makita, tama po kayo. Sa laki po kasi ng diferensya. Siyempre po, hindi naman po kaya mag-subsidy ng private sector. Ito po ay project po talaga ng ating gobyerno, ng Pangulo at ng DA na magkaroon ng 20 pesos po na kilo ng bigas para sa mga kababayan po natin. Isa pong concern ay yung kalidad nitong bigas na 20 pesos kada kilo. Paano po may ensure na maganda yung kalidad nito? Malinaw naman narinig natin sa hapon po yata, nasabit po ni Secretary Kiko Laurel, ito ay harvest natin locally. So produce ng ating mga magsasaka talaga sa kanayunan. At pangalawa, ito ay local milled rice. Sabihin po, maayos po ang gilay, maganda po yung quality. So ito po yung inaasahan natin mga kababayan. At sa nakikita naman namin, sigurado po naman po ito po ang magiging pamantayan po natin, lalo na po ang DA para lahat po ay magkaroon ng quality po na bigas at affordable price po na 20 pesos per kilo. Para po lagyan ng konteksto, talagang subsidized po ito ng gobyerno, hindi ba? Around 13 to 15 pesos yung babayaran ng gobyerno rito. So hindi talaga mumurahing bigas ito. Kumbaga, regular na kalidad dito ng bigas. Yes, tama po. Tapos po, kasi po, nakikita naman natin, ang marami pong stock ang gobyerno, lalo na po ang NFA. Opo. So isa yung pamamaraan po nila para makapagbawas din po ng stock at makabili po ng mas marami pang palay sa mga kababayan po natin magsasaka. Pero ang tanong, namin po dito, hindi po, sir. Ang tanong po ay masusustain kaya ito ng national government at maging yung local government, hindi ba na pati sila ay sasama dito sa pag-subsidize? Gagawing nationwide na po ito eh. Masusustain kaya ito? Siguro naman, panghawakan natin sinasabi po ng ating po secretary at ang Pangulo na gagawing nationwide at napag-aralan naman at napaghandaan yung pong pondo siguro po na makukonsumo para po dito. Well, abangan po natin yan. Sana kung hindi lang marginalized na makikinabang rito. Yes, pasubali din po namin kung ganito po yung project ng gobyerno pa para sa presyo po ng bigas natin na 20 pesos, tulungan po natin yung mga magsasaka din natin na magkaroon po sila ng, sinasabi po, ang suggestion po namin, ay magkaroon po sila ng suggested retail price naman po ng palay para hindi po sila nababarat. Kasi po baka mamaya isipin ng mga ibang traders o 20 pesos na ang bigas, baka bumabao din ang presyo ng palay. Ayun na nga po. Nakikita ko dito na intervene po ng DA, kung meron tayong MSRP po sa bigas, dapat meron din po naman tayong suggested minimum retail price po ng palay na para masigurado po natin na hindi po tatamaan ng mga lokal natin magsasaka sa kanila pong palay po na ibinibenta po. Sana mismo rin po sa National Food Authority. Okay. Well, tututukan po natin yung issue ito. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. GRECON spokesperson Orly Manuntag.